Ma'am, bilang kaklase po ni Miss Mara Tamundong nung high school, ano po ba si Miss Mara Tamundong para sa inyo? Una po sa lahat, isang mapagpalang araw sa lahat ng mga minamahal naming constituents ni Ma'am Mara na aming minamahal na kaklase. Kami po ay Tubong Manila lahat. Simula po 1990 ay saksi na po kami sa kabutihan po ng kanyang puso. Personally, ang experience ko po ay bata pa lang kami ay lagi niya nang sinishare ang baon niya sa akin, which is why it is not a surprise na ngayon po at our age now, we're approaching our late 40s, ay nakita po namin ang kabutihan ng loob niya na dala pa po niya hanggang ngayon, at hindi lang po niya sinishare sa amin, kundi po lahat sa inyo ng mga minamahal niyang constituents sa Manila. At kami po na mga kaklase niya from high school ay talaga pong taos-puso naming ine-endorse ang kanyang kandidatura, at ang hiling po sana namin ay subukan niyo po ang serbisyo ni Superman. Makakaasa po talaga kayo kay Mara, yan lang sabi ko. Pwedeng i-edit. Maaasahan po talaga si Mara, tunay na kaibigan, kaya talagang susuportahan po namin siya. Nakatiwalaan siya ang kaibigan. Si Mara, meron siyang isang salita. Hindi pag-humingi ka ng tulong sa kanya hanggat maaari, hanggat makakaya niya. Tutulungan niya ang bawat. Sa tingin niyo mo bilang kaklase, nakitaan niyo ba si Ma'am na si Mas Mara Tamundong ng pagiging ina sa lungsod ng Maynila? Definitely. Kasi yung the way na nag-aaruga siya sa amin, siya po ang laging leader ng mga reunion namin, and that says so much about her generosity of spirit, na gusto niya lahat kami nagbubuklod-buklod, at kung meron kaming mga hindi pagkakaunawaan, siya po mismo ang nag-reach out sa amin, bawat isa, uy, mag-ayos na kayo because life is short. So doon pa lang, at her very tender age of 16 years old, nakita na namin ang busilak niyang puso and her spirit na gusto niya lahat po ay nagkakaisa. Kaya po, mga minamahal naming mga botante ng Manila, ako po ay Tubong Santa Ana from Barangay 883, at talagang masasabi ko po sa inyo na kay Super Mara po natin mararamdaman ang tunay na haplos ng pagmamahal. Ayan, sila na. Ay naman, ma'am. Si Mara, may puso yan para sa mga mahihirap. May habag siya sa mga taong nangangailangan. Mas tinutulungan niya yung mga taong nasa mababang kalagayan. Kapag mahal si Mara. Tsaka ito nagbabayad ng utang. Okay na. Uy, yung 500, bayaran mo na. Nauna? Para... Ayun, Ma'am, bilang anak po, sa inyong pagkakatanda, para sa... Ang pagkakakilala ko rin po kay Mara bilang anak, mapagmahal na anak siya sa kanyang nanay. Kaya maaasahan po talaga natin siya bilang ina ng bagong Maynila. Kaya asahan niyo po na ang serbisyo niya ay totoo talaga po. Ayun ang masasabi ko po sa kaibigan ko po si Mara. So, ano po masasabi niyo ngayon? Sasabak na po siya sa politika. Suportado mo namin siya hanggang sa huli. Sa lahat ng plano po, nandito po kami. Sasama po kami sa kanya. Sa kanyang laban. So, mensahe para sa mga Manileño. From New Panaderos. Subukan natin si Miss Mara, mapagmahal at may puso para sa mahihirap. Ayun, ikaw mo. Maiba naman tayo. Subukan naman natin yung bago. Nakakasawa na rin naman yung wala naman tayong nararamdamang pagbabago din talaga. Kaya Kailangan natin suportahan si Mara Tamundong para sa pagbabago ng Pilipinas. Suportahan. And then lastly, para sa akin po, bihira po sa isang mamamayan na nasa comfort zone na ng buhay. Ibig sabihin po ay kaya niya nang mabuhay nang hindi naman lumalabas na at nagkakawang gawa pa. But someone who can live comfortably ang magre-risk po ng kanyang resources, magre-risk ng kanyang time, magre-risk ng oras away from her children. Kaya dun pa lamang po ay makikita nyo na ang puso
ni Mara Tamundong para po maglingkod sa Manileño. Kaya sana po ay bigyan natin siya ng pagkakataon para isulong ang kanyang mga plataforma at mangyayari lamang po ito kung siya po ay iupo natin sa 2025 bilang mayor po ng minamahal natin ngayon. Ayan. Isa po, mensahe po para po kay Ma'am Mara Tamundong. Mare and future Mayor of Manila, makakaasa ka na kami ay narito upang suportahan ka sa lahat ng inyong mga adhikain at advokasya at gaya ng ating kinalakihan ng pagkabata natin through thick and thin ay magkasama tayo at dito mo kami masusubukan. Kami ay kaagapay mo sa kampanya. The moment na magsimula na ang ating unang meeting de avance ay tatayo kami at we will also vouch our credibility dahil you are worth fighting for. We love you and we are all behind you. Yes. Thank you so much. Galing. 1,000 lang kuya. Sabi niyo, pinasyalan po kayo rito ng ating Super Mara Tamundong para sa Mayo 2025. Nagpapasalamat po kami at kami binigyan ng pansin ni Miss Mara Tamundong. Kahit pa paano may naiabot din sa amin na pang ano namin sa araw-araw. Kaya maraming salamat. Ayan, si Nanay. Nay, ikaw po. Sige po. Maraming salamat po at ingat po kayo. Thank you so much. Bye-bye. Yan, ano na po masasabi nyo ngayon? Ngayon nag-file na si Ma'am Mara. Ano sigurado na ako na matutupad na ang hinahangat ko sa Maynila. Ayan. Kaya sa aking mga Manila, kung gusto niyo magbago, kailangan magbago tayo. Bagong mukha. Bagong mukha. Diba? Kasi every time, yun at yun din. Paano natin mababago kung sila pa rin? Kailangan mag-try tayo mga may bahay. Kasi ako, pag nag-try ako ng isang product, type, hindi maganda, di magpapalit ako. Kung saan ka masisihan, doon ka. Anong makakatulong? Hindi yung pansarili mo lang. Isipin mo pangkalahatan. Yung pangkalahatan na giginhawa. Huwag mo isipin yung pansarili mo lang. Kasi pare-pareho tayong taga-Manila. Yung iba, makukuha kayo. Huwag mo isipin na ang pananaw nyo ngayon, ang pananaw natin dapat kinabukasan hanggang sa mga anak-anak natin. Sa anak natin, sa apo ko, lahat na. Hindi yung ngayon. Ngayon, kung nabigyan kayo, wala na pakialam to. Pero ako kasi kahit anong bigyan mo sa akin, may pinaglalaban akong prinsipyo. Ano yung prinsipyo ko, ipaglalaban ko. Bahala kayo kung ano isipin nyo sa akin. Wala akong pakialam. Kasi ang prinsipyo ko, kung sino yung makakatulong, even sa barangay, tumutulong ako. Kaya, paano kung tutulong, kailangan sama-sama tayo. Oo. Magtulong-tulong tayo, magkapit-bisig tayo, baguhin natin ang Maynila.